pinakamasakit na patalim ay madalas hawak ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Habang abala ako sa pagpili ng bulaklak para sa aming kasal, sila pala'y nagpapakaligaya sa kama gamit ang pawis ko. Nakakasakal si Maya, para siyang ATM na walang pakiramdam. Narinig kong panlilibak ni Marco sa matalik kong kaibigan. Pinunasan ko ang aking luha, hindi para sumuko, kundi para maghanda. Wala nang kasal? Paniningil na lang. Handa na ba silang masunog sa impyernong sila mismo ang gumawa? Huwag kang mag-alala, Clara. Isang gabi na lang at matatapos na ang pagpapanggap na ito. Konting tiis na lang sa harap ng altar bukas. Si Maya ang magsisilbing puhunan natin para sa kinabukasan nating dalawa. Siya ang bangko natin, di ba? Pagkatapos ng kasal, kukunin natin ang lahat. Ang boses ni Marco na nagmumula sa lumang telepono ay tila isang malamig na hanging humahalay sa katahimikan ng silid. Bawat salita ay parang isang matalim na patalim na unti-unting hinihiwa ang puso ni Maya. Namimitig ang kanyang mga daliri at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging semento na dahan-dahang namumuo sa kanyang mga baga. Sa kanyang kandungan, nakalatag ang isang mamahaling tela ng kulay asul na bestida, ang gown na isusuot ni Clara bilang kanyang maid of honor bukas. Hawak pa rin ni Maya ang karayom at bago pa niya namalayan, naramdaman na niya ang isang matulis na tusok sa kanyang hintuturo. Isang butil ng matingkad na pulang dugo ang sumibol at pumatak sa malinis na tela, ngunit hindi naramdaman ni Maya ang hapdi ng sugat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkawasak ng kanyang mundo, parang isang malaking salamin na nagkakabasag-basag sa libu-libong piraso na walang paraan para mabuo muli. 5 taon. 5 taon niyang ibinigay ang lahat para kay Marco. Inakala niya na ang kasal na gaganapin sa susunod na araw ay ang rurok ng kanilang pagmamahalan, ang gantimpala sa lahat ng kanyang pagpupuyat sa negosyo para lamang mabigyan sila ng magandang buhay. Pero sa loob lamang ng ilang segundo, nalaman niyang ang lahat ng kanyang pagsisikap ay ginamit lamang bilang hagdan ng 2 taong pinakamalapit sa kanyang puso. Ang kanyang magiging asawa at ang kanyang itinuring na kapatid, si Clara, ay matagal na palang nagluluto ng katrahiduran sa likod ng kanyang mga ngiti. Ang bawat tulong na ibinigay niya kay Clara, ang bawat luho na pinagsaluhan nila, ay naging sandata pala na gagamitin laban sa kanya. Narinig ni Maya ang mahinang paggalaw ng hawakan ng pinto sa labas. Mabilis niyang pinatay ang record sa telepono at itinago ito sa ilalim ng mga tela, habang ang kanyang puso ay parang isang marahas na tambol na bumubugbog sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si Clara na may dalang isang mainit na tasa ng kape. Ang mukha nito ay bakas ng isang anghel na walang kamalay-malay sa dumi ng kanyang konsensya. Maya friend, kanina ka pa riyan sa gown ko. Magpahinga ka naman, baka mamaya ay mapagod ang bride ko. Para sa'yo itong kape. Alam kong kailangan mo ng pampakalma bago ang big day mo bukas, malambing na sabi ni Clara habang inilalapag ang tasa sa tabi ni Maya. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay kay Maya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila kuryenteng nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Pilit nang ngumiti si Maya, kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang muka ay tila nanginginig sa pagpipigil. Tumingin siya sa mga mata ni Clara, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng pagsisisi, ngunit wala siyang nakita kundi ang mapanlinlang na kislap ng tagumpay. Salamat, Clara. Napakabuti mo talagang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko bukas, mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, tuyot at walang buhay. Ramdam niya ang pait ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Isang malaking kasinungalingan na kailangan niyang panindigan para sa kanyang susunod na hakbang. You know I'll always be here for you, Maya. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan.
We're sisters, right? Muling sabi ni Clara bago ito tumayo at lumabas ng silid. Iniwan ang isang halik sa hangin na tila ba isang sumpa. Nang muling mapag-isa, hinayaan ni Maya na pumatak ang isang butil ng luha. Ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Ang bawat butil ng luha ay isang kahinaan na hindi na niya kayang ibigay sa kanila. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Isang babaeng puno ng pighati, pero may apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Sa isip niya, paulit-ulit na tumatakbo ang tanong. Gaano na katagal ang pambababoy na ito? Gaano karami pang kasinungalingan ang nakatago sa ilalim ng mga bulaklak at dekorasyon ng kasal na ito? Maya-maya, narinig niya ang mabibigat at dekalibreng hakbang ng sapatos sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag na yon ay pamilyar kay Maya. Matigas, dominante, at walang pakialam. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang magiging biyenan. Si Doña Loida, ang matanda ay nakasuot ng kanyang mamahaling seda. Ang mga alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi man lang ito kumatok, isang senyales ng kawalan ng respeto na matagal nang tinitiis ni Maya. Tumayo si Doña Loida sa gitna ng silid at tiningnan ang kalat ng mga tela sa paligid. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang matatalim na mata kay Maya, na tila ba binabasa ang bawat iniisip nito. Maya, narinig kong nagkukulong ka rito. Huwag mong sabihing nagdadalawang isip ka na. Huwag mong kakalimutan ang obligasyon mo sa pamilyang ito. Maraming tao ang darating bukas at ang pangalan ni Marco ang nakataya rito. Anumang dumi na iniisip mo, itago mo muna sa ilalim ng iyong gown, ang malamig na utos ng matanda. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin ni Doña Loida ay hindi tingin ng isang ina, kundi tingin ng isang taong may itinatagong malalim at madilim na sikreto. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa, habang ang hangin sa silid ay tila lalong bumigat. Alam ba ng matandang ito? O siya ba ang utak sa likod ng lahat ng ito? Bago pa makasagot si Maya, lumapit si Doña Loida at hinawakan ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingala. Tandaan mo, Maya, sa pamilyang ito, ang katotohanan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng mga tao. At bukas, ang makikita nila ay isang perpektong kasal. Maliwanag ba? Naiwan si Maya na nakatayo sa gitna ng silid habang papalayo ang mga yabag ng matanda. Tiningnan niya ang tasa ng kape na dahan-dahan ng lumalamig at ang dugong tuyo na sa gown ni Clara. Ang kanyang puso ay punong-puno ng katanungang humihiwa sa kanyang katinuan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito para sa pera at kapangyarihan, at hanggang kailan niya kayang panatilihin ang maskara ng isang masunuring biktima bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang galit? Ang bawat yabag ni Doña Loida papalabas ng silid ay tila isang mabigat na pounding sa dibdib ni Maya. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang matanda, huminto ito at muling hinarap ang pinto. Narinig ang mahinang paglapat ng trangka ng pinto, isang tunog na nagpapahiwatig na ang usapang ito ay hindi para sa pandinig ng sinuman sa labas. Bumalik ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay tila isang maitim na ulap na dahan-dahang sumasakal sa liwanag ng lampara. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Maya. Alam ko ang iniisip mo. Akala mo ba ay wala akong alam sa mga pinaggagawa ng anak ko? Ang boses ni Doña Loida ay walang bahid ng pagsisisi, bagkus ay puno ito ng mapait na paniningil. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang hinala niya ay naging isang madilim na katotohanan na mas masakit pa sa mismong pagtataksil ni Marco. Ang sariling ina ni Marco, ang babaeng tinawag niyang mama, sa loob ng maraming taon, ay naging kasabwat sa pagdurog ng kanyang puso. Alam niyo po? Alam niyo na niloloko ako ni Marco sa loob ng sarili nating pamamahay, gamit ang pera ko,
At kasama pa ang matalik kong kaibigan? Ang boses ni Maya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding uyam at pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Humakbang ng malapit ang matanda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging lason sa pang-amoy ni Maya. At ano naman kung alam ko? Lalaki si Marco, Maya. Nature na ng mga lalaki ang humanap ng panandaliang aliw kapag ang babaeng nasa tabi nila ay masyadong naging lunod sa trabaho at pera. Kung hindi ka naging masyadong workaholic, kung hindi ka naging masyadong perfectionist sa negosyo mo, baka hindi siya naghahanap ng kalinga kay Clara. In short, kasalanan mo rin kung bakit siya naghahanap ng iba. Ang mga salitang iyon ay parang mga lason na ibinuhos sa isang bukas na sugat. Pakiramdam ni Maya ay gumuho ang huling poste ng kanyang pagkatao. Ang gaslighting ni Doña Loida ay tila isang maso na bumabasag sa kanyang katinuan. Hindi lamang siya pinagtaksilan, pinalalabas pa ngayon na siya ang dahilan ng sarili niyang kapahamakan. So, it's my fault? Kasalanan ko na pinagkatiwalaan ko kayo? Kasalanan ko na itinuring ko kayong pamilya habang ninanakawan niyo ako ng dangal? Sabit ni Maya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mga mata ng matanda. Tumatangging ipakita ang luhang pilit na kumakawala. Tumigil ka na sa drama mo, Maya. Ang boses ni Doña Loida ay tumaas ng isang antas, puno ng awtoridad at pananakot. Isipin mo ang hiya. Isipin mo ang dangal ng pamilya natin. Ang daming imbitadong mga politiko, mga business partners, at mga kilalang tao bukas. Gusto mo bang mapahiya kami? Gusto mo bang maging usap-usapan ang pamilya natin dahil lang sa isang maliit na pagkakamali ng anak ko? Ituloy mo ang kasal na ito, magpanggap ka. Isuot mo ang gown na yan, ngumiti ka sa harap ng altar, at maging isang mabuting asawa. Kapag tapos na ang lahat, saka natin ayusin ang problema niyo ni Marco sa loob ng bahay. Pero bukas, kailangang maging perpekto ang lahat. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Maya. Ang kanyang kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. Huwag mong subukang gumawa ng eksena, Maya. Maraming mawawala sa iyo kung kalabanin mo kami. Ngayon, punasan mo ang mukha mo at lumabas ka roon ng may ngiti. Ang hiya ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman mo. Nang lumabas si Doña Loida, naiwan si Maya na tila isang estatwa sa gitna ng silid. Ang bawat salita ng matanda ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay niya. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isa lamang palang transaksyon para sa mga taong nasa paligid niya. Tumingin siya sa kanyang singsing na dahan-dahang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang simbolong ngayon ay tila isang kadenang bakal na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Opo, Mama. Ang mahinang bulong ni Maya sa hangin, bagaman walang sino mang nakarinig. Ngunit ang opo na yon ay hindi mula sa pagsuko. Iyon ay ang simula ng kanyang sariling laro. Isang malamig at matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan niya sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Gabi na nang ganapin ang bachelor party para kay Marco sa bakuran ng kanilang mansyon. Ang boses ng masasayang tawanan at ang kalantog ng mga baso ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit para kay Maya, ang bawat tunog ay tila mga hiyaw ng panunuya. Nakita niya si Marco sa gitna ng karamihan, may hawak na baso ng alak. Ang mukha nito ay bakas ng sobrang kasiyahan. Nang makita siya ni Marco, agad itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Ang amoy ng alak at ang malansang halimuyak ng pabango ni Clara na kumapit sa polo nito ay naging sanhi ng pagkabaligtad ng sikmura ni Maya. Maya, my love, bakit ngayon ka lang? Miss na kita. Ang bulong ni Marco habang isinisiksik ang mukha sa leeg ni Maya. Ikaw lang, Maya. Wala nang iba. Ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Niyakap ni Maya pabalik si Marco
Ang kanyang mga braso ay dahan-dahang pumulupot sa likod nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakapikit. Nakatingin siya ng diretso sa isang kamera ng security na nakakabit sa sulok ng pader. Ang pulang ilaw nito ay tila isang matang nagmamasid sa lahat ng dumi at kasinungalingan. Sa bawat haplos ni Marco, lalong tumitigas ang loob ni Maya. Bawat salitang mahal kita na binibitawan ng lalaki ay nagiging dagdag na gasolina sa apoy na handang sumunog sa lahat ng itinatago nilang dumi. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Marco, habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakatuon sa kawalan. Ang katahimikan sa kanyang kalooban ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo. Bukas, sa harap ng lahat, ang telon ay magbubukas. Bukas, ang bawat dumi na pilit nilang itinatago sa ilalim ng puting tela ng kasal ay hahambalos sa kanilang mga mukha. Ngunit habang nararamdaman niya ang tibok ng puso ni Marco na dikit sa kanyang dibdib, isang katanungan ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag wala nang natira kundi ang mga abo ng paghihiganti, sino na nga ba si Maya? Ang bawat paghatak sa bakal na sara ng bestida sa kanyang likuran ay tila isang kaskas ng patalim sa pandinig ni Maya. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng butik, ang puting puntas at kumikinang na mga beads ng kanyang wedding gown ay hindi na mukhang simbolo ng bagong simula. Sa halip, ito ay tila isang mamahaling shroud, isang telang pamburol na bumabalot sa isang bangkay ng mga pangarap. Ang bigat ng tela sa kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong kasinungalingan ng mundong kanyang kinalalagyan. Sa tabi niya, abala si Clara sa pag-aayos ng mahabang bilong na kakabit sa buhok ni Maya. Ang mga kamay nito ay mabilis at tila bihasa, habang ang mukha nito sa salamin ay nagpapakita ng isang matamis at mapanlinlang na ngiti. Maya, you look so perfect. Grabe, ang swerte talaga ni Marco sa'yo. Isipin mo, after tomorrow, ikaw na ang pinaka-powerhouse bride sa buong Manla. Ang masiglang sabi ni Clara, na tila ba bawat salita ay may kasamang asukal na nakakalason. Tumingin si Maya sa refleksyon ni Clara. Isang taon na palang hinahawakan ng mga kamay na ito ang kanyang magiging asawa sa dilim, habang sa liwanag ay ganito ito kung maglingkod sa kanya. Salamat, Clara. Alam ko namang excited ka rin para sa akin. After all, you've been with us every step of the way, di ba? Ang sagot ni Maya ay puno ng nakatagong kahulugan, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang muka. Sa isang sulok ng butik, nakatayo ang isang lalaking tahimik na nagmamasid sa kanila sa likod ng kanyang lens. Siya si Gabriel, ang photographer na kinuha ni Marco para sa pre-wedding at sa mismong araw ng kasal. Hindi tulad ng ibang mga tao sa paligid, si Gabriel ay hindi nagsasalita ng marami. Ngunit ang bawat paggalaw ng kanyang daliri sa kamera ay tila naghahanap ng isang bagay na higit pa sa ganda ng gown. Napansin ni Maya na ang lens ni Gabriel ay madalas na nakatutok sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling hindi niya magawang ngumiti ng totoo. Para bang nakikita ng lalaking ito ang bitak sa kanyang maskara, biglang pumasok sa isip ni Maya ang alaala ng kanilang pamamanhikan. Naalala niya ang amoy ng insenso at ang init ng mga kandila sa harap ng altar ng kanilang pamilya. Doon, lumuhod si Marco sa harap ng kanyang ina at nangako sa harap ng Diyos na iibigin siya nito ng tapat hanggang sa huling hininga. Ang mga luhang nakita niya sa mga mata ni Marco noon ay inakala niyang galing sa sobrang kagalakan. Ngayon, napagtanto niya na ang mga luhang iyon ay marahil galing sa galing nitong umarte. Ang bawat pangako ay naging isang dumi na ngayon ay kailangan niyang linisin. Clara, sandali lang. Parang medyo masikip ang pakiramdam ko. Lalabas lang ako sandali para kumuha ng hangin sa parking lot. Huwag mo na akong samahan. Baka masira pa ang makeup mo sa init, sabi ni Maya habang dahan-dahang hinuhubad ang belo. Nang makalabas sa butik,
Mabilis na tinahak ni Maya ang dilim ng parking lot patungo sa kanyang sasakyan. Doon, naghihintay ang kanyang abogado, si Attorney Santos. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-andar ng aircon at ang mabibigat na hininga ni Maya. Iniabot sa kanya ang isang makapal na folder. Sigurado ka na ba rito, Maya? Kapag nilagdaan mo ito, mawawala ng anumang access si Marcos sa iyong mga bank accounts at sa shares ng iyong boutique. This will effectively strip him of everything he's been using for the past year. Ang seryosong paalala ng abogado. Hindi nag-atubili si Maya. Kinuha niya ang panulat at mabilis na idinaan ang tinta sa papel. Ang bawat pirma ay tila isang paghihiganti, isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Tapos na ang panahong ako ang bumubuhay sa kanila habang pinapatay nila ako sa likod ko. Ang bulong niya bago ibalik ang folder. Pagbalik niya sa butik, nadatnan niya si Clara na nakatayo malapit sa kanyang upuan. Hawak-hawak ang kanyang bag na bahagyang nakabukas. Tumigil ang mundo ni Maya nang makita niyang dahan-dahang dinudukot ni Clara ang isang bahagi ng folder na hindi niya tuluyang naipasok ng maayos. Ang puso ni Maya ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang sigaw ng panganib. Maya friend, may tumatawag kasi sa phone mo kanina, kaya tiningnan ko lang sa bag mo. Ang sabi ni Clara, habang ang mga mata nito ay nanlilisik sa pagtataka, habang dahan-dahang binabasa ang header ng dokumento na may nakasulat na Transfer of Assets at Legal Termination. Hinarap ni Maya si Clara. Ang kanyang buong katawan ay nanlalamig, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang labaha. Kung mababasa ni Clara ang buong laman ng papel na yon ngayon, ang lahat ng kanyang pinaghirapang plano para sa kasal bukas ay mawawala ng saysay. Ang panganib ay hindi na lamang tungkol sa kanyang puso, kundi tungkol sa kanyang hinaharap na pilit nilang ninanakaw. Mabilis ang naging pagpintig ng puso ni Maya, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Bawat hibla ng kanyang ugat ay tila binubuhusan ng yelo nang makita ang mga daliri ni Clara na nakahawak sa gilid ng dokumentong magtatapos sa lahat ng kanilang kasakiman. Isang maling galaw, isang maling salita at ang lahat ng kanyang pinagplanuhang pagbawi sa sariling dangal ay maglalaho na parang usok. Legal papers? Maya friend, ano ito? Bakit may pirma mo at ni Attorney Santos? Ang tanong ni Clara ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat linyang nakasulat sa masaselang papel. Huminga ng malalim si Maya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan. Isang malamig na ngiti ang kanyang ipinamalas. Isang balat kayo na binuo mula sa matinding pait. Clara, surprise sana yan para kay Marco. Pinagawa ko kay attorney ang deed para sa bagong bahay na kukunin ko para sa aming dalawa. I wanted to surprise him after the honeymoon. Huwag mong sabihing babasagin mo ang surprise ko? Saglit na napatigil si Clara. Ang pagdududa sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pamilyar na inggit. Ang ideya na makakakuha na naman sila ng panibagong ari-arian mula kay Maya ay sapat na para mabulag siya sa katotohanan. Akala ko naman kung ano na. You're so sweet talaga, Maya. Masyado mo kaming ini-spoil ni Marco. Sige na, itatago ko na ito bago pa makita ng iba. Nang makuha muli ni Maya ang folder, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa kanyang sarili dahil sa kailangang magsinungaling. Ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan para mabuhay sa mundong puno ng mga linta. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi bago ang kasal. Ang mansyon ay puno ng mga dekorasyon. Mga puting bulaklak na ang bango ay tila sumasakal kay Maya. At mga ilaw na masyadong maliwanag para sa madilim niyang nararamdaman. Habang ang lahat ay abala sa huling paghahanda, nanatili si Maya sa kanyang silid, nakatingin sa kanyang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kataksilan. Isang mahinang kumatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Gabriel, ang photographer,
Bitbit ang kanyang laptop. Ang kanyang presensya ay tila isang malalim na lawa sa gitna ng isang maingay na kagubatan. Tahimik, kalmado, at may dalang hindi maipaliwanag na kapanatagan. Mamaya, kailangan ko lang i-check ang mga file para sa slideshow bukas. Sabi niyo po ay may idadagdag kayong mga special photos para sa dulo ng ceremony. Ang mahinahong sabi ni Gabriel. Lumapit si Maya sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya na hindi na niya kailangang magpanggap. Iniabot niya ang USB drive kay Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at bahagyang dumampi ang kanyang mga daliri sa mainit na palad ng lalaki. Isang kuryente ng pag-unawa ang tila dinaloy sa pagitan nila. Gabriel? Lahat ng nasa loob niyan. Iyan ang katotohanan. Siguraduhin mong mapapatugtog iyan sa dulo ng vows. Pagkatapos sabihin ni Marco ang kanyang mga pangako. Kaya mo bang gawin iyon para sa akin? Ang boses ni Maya ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo. Tiningnan ni Gabriel ang USB at muling ibinaling ang tingin sa mga mata ni Maya na puno ng luha. Wala siyang itinanong. Hindi niya hiningi ang rason. Tumango lamang siya ng dahan-dahan. Gagawin ko ang trabaho ko, ma'am. Pangako, walang makakapigil sa paglabas ng katotohanan ito. Magpahinga na kayo. Habaan niyo ang inyong pasensya. Nang makaalis si Gabriel, naiwan si Maya na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hinawakan niya ang kanyang wedding gown na nakasabit sa tapat niya. Ang telang iyon, na dapat ay simbolo ng pag-ibig, ay tila isang malupit na paalala ng kanyang katangahan sa loob ng 5 taon. Hinaplos niya ang bawat tahi nito, bawat kristal na kanyang pinili, nang may kagalakan noon, na ngayon ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Ang tunog ng bawat patak sa bubong ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi nakatulog si Maya. Ang bawat segundo ng pagtikatik ng oras sa dingding ay tila isang paalala na papalapit na ang sandali ng kanyang paghuhukom. Pinanood niya ang dahan-dahang pagliwanag ng langit, ang pagdating ng umagang wawakasan ang kanyang buhay bilang isang biktima. Dumating ang oras. Nakatayo si Maya sa harap ng malaking pinto ng simbahan. Ang tunog ng mga kampana ay umaaling-awngaw sa buong paligid. Bawat hampas ng bakal ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Ang mabangong amoy ng mga bulaklak ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa huling pagkakataon. Isang magandang bride sa labas, ngunit isang mandirigmang puno ng sugat sa loob. Dahan-dahang bumukas ang naglalakihang pinto ng simbahan. Ang liwanag mula sa loob ay tumambad sa kanya, kasabay ng himig ng marahang musika ng kasal. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakita niya si Marco na nakatayo malapit sa altar. May malapad na ngiti at mga matang tila nagniningning sa kagalakan. Sa tabi nito ay si Clara na nakasuot ng asul na gown na tinahi ni Maya ng may pagmamahal. Huminga si Maya ng malalim. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bouquet ng mga rosas. Wala nang balikan. Ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang lumipad. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, napansin niya ang isang kakaibang kilos mula sa likuran ng altar. Si Doña Loida ay nakatitig sa kanya nang may kakaibang ngiti. Isang ngiting tila nagsasabing meron pa itong huling baraha na hindi alam ni Maya. Tumigil ang tibok ng puso ni Maya nang makita niya ang isang pamilyar na tao na nakaupo sa unahang hanay ng mga bisita. Isang taong hindi dapat naroroon. Isang taong may hawak ng susi sa isang nakaraang pilit na ibinaon ni Maya sa limot. Sino ang taong ito? At ano ang kinalaman niya sa planong paghihiganti ni Maya? Bawat hakbang ni Maya sa mamahabang pasilyo ng simbahan ay tila isang pagtapak sa mga bubog ng kanyang sariling pangarap. Ang tunog ng organo na tumutugtog ng isang marang himig ng kasal ay tila nanunuya
Bawat nota ay parang isang paalala ng kanyang kamangmangan. Ang amoy ng mga sariwang liryo at insenso na humahalimuyak sa loob ng katedral ay naging sanhi ng pagsikip ng kanyang lalamunan. Sa dulo ng pasilyong iyon, nakatayo ang lalaking itinuring niyang mundo, si Marco, na may suot ng ngiting kasing linis ng kanyang puting Amerikana. Ngunit kasing dumi ng kanyang lihim na pagkatao. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin muli ni Maya ang misteryosong lalaking nakaupo sa unahan. Ito ay si Don Alejandro, ang dating karibal ng kanyang ama sa negosyo na matagal nang nawala sa eksena. Bakit siya naririto? At bakit tila may alam siya sa mga mata niyang nakatitig ng diretso kay Doña Loida? Ngunit isinantabi muna ito ni Maya. May mas malaking bagyong kailangang pakawalan. Nang makarating siya sa altar, hinawakan ni Marco ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang insulto sa nanalamig niyang puso. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila isang malabong bulong sa pandinig ni Maya habang ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pagdating ng sandali ng mga panata. Maya, ikaw ang aking sandigan. Sa loob ng 5 taon, ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aking buhay. Nangangako akong mamahalin kita, iingatan, at pananatilihing masaya hanggang sa huli nating hininga. Ikaw lang, wala nang iba. Ang buong pagmamalaking panata ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, sapat na para mapaluha ang ilang mga bisita na hindi alam ang katotohanan. Sa likuran nila, nakita ni Maya si Clara na nagpupunas ng pekeng luha. Suot ang asul na gown na tila ba siya ang biktima sa eksenang ito. Dumating ang pagkakataon ni Maya. Kinuha niya ang mikropono. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Marco, napakaganda ng iyong mga salita. Tunay na nakakaantig ang iyong mga pangako. Simula ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talas sa tila isang labaha. Sana lang ay naging kasing tapat din nito ang iyong mga gawa. Sana ay totoo ang lahat ng ito. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Maya kay Gabriel na nakatayo malapit sa control booth ng malaking LED screen sa likuran ng altar. Isang dahan-dahang pagtango ang isinagot ni Gabriel. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng katedral at ang dambuhalang screen ay nagliwanag. Ang marahang slideshow ng kanilang mga larawan ay biglang napalitan. Isang video ang lumabas, mga kuha mula sa security camera sa loob ng sariling silid ni Maya. Malinaw na makikita si Marco at Clara sa gitna ng kanilang pagpapakasaya sa ibabaw ng kama ni Maya. Kasunod nito ay ang mga screenshot ng kanilang mga usapan. Konting tiis na lang, Clara. Kunin muna natin ang pera niya bago natin siya iwan. Ang nakabubinging katahimikan ng simbahan ay napalitan ng marahas na bulungan ng 500 bisita. Ang mga gasps ng pagkagulat ay tila isang hangin na humahampas sa mukha ni Marco, na ngayon ay kasing puti na ng papel. Si Doña Loida ay tumayo. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding galit at kahihiyan, bago ito dahan-dahang nawalan ng malay at bumagsak sa kanyang upuan. Si Clara naman ay gumuho sa isang sulok. Pilit na itinatago ang mukha habang ang mga kamera ng mga bisita ay nakatutok sa kanya. Lumingon si Maya kay Marco, na ngayon ay nanginginig ang buong katawan. Hindi ito ang kasal na gusto mo, Marco, di ba? Pero ito ang katotohanang nararapat sa iyo. Dahan-dahang hinubad ni Maya ang kanyang engagement ring at ang mamahaling kwintas na ibinigay ni Marco, na galing din naman sa pera niya. Inihagis niya ang singsing sa dibdib ni Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa sahig ay tila isang tuldok sa kanilang relasyon. Sa'yo na siya, Clara. Isama mo na rin ang lahat ng utang na iniwan niya sa kumpanya ko na pangalan mo ang ginamit niyang collateral. Magsama kayo sa impyernong binuo niyo, ang huling salita ni Maya na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Bago tumalikod, lumapit si Maya sa paring nakatayo sa harap ng altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may dangal.
Patawad po, Padre, kung naging marumi ang lugar na ito dahil sa aking ginawa. Pero hindi ko po kayang magsinungaling sa harap ng Diyos. Isang matapat na pagyukod ang ibinigay niya bago siya nagsimulang maglakad papalayo. Habang binabagtas ni Maya ang pasilyo papalabas, ang mga bisita ay dahan-dahang tumatabi para bigyan siya ng daan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang narinig ni Maya. Isang mabagal at tila nagmamalaking pagpalakpak. Ang matandang si Don Alejandro ay nakatayo na ngayon. Ang isang kamay ay nasa kanyang tungkod, habang ang isa naman ay pumapalakpak ng may paghanga sa kanyang mga mata. Sino ba talaga siya sa buhay ni Maya? Paglabas ng simbahan, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Ang lamig ng tubig ay tila naglilinis sa lahat ng dumi ng nakalipas na 5 taon. Sa ilalim ng ulan, ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay. Gumuho si Maya sa semento. Ang kanyang puting gown ay nadumihan ng putik, habang ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagkawasak, isang malaking itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa kanya at isang mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila naging isang makapal na kurtina na naghihiwalay kay Maya sa mundong katatapos lang niyang wasakin. Habang nakaluhod siya sa malamig at basang semento, ang bawat patak ng tubig ay tila humahampas sa kanyang balat. Sinusubukang hugasan ang mantsa ng kahihiyang hindi naman sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagginig, naramdaman niya ang paghinto ng ulan sa kanyang ulunan. Bagaman naririnig pa rin niya ang marahas na pagbuhos nito sa paligid. Isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya at kasunod nito ang init ng isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang siko. Mamaya, kailangan na nating umalis dito. Hindi ligtas ang manatili sa gitna ng bagyo. Ang boses ni Gabriel ay mababa at matatag, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Hindi niya hinintay ang sagot ng babae. Dahan-dahan niyang inakay si Maya patungo sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang maindayog na paggalaw ng mga wiper sa salamin. Ngunit sa loob ni Maya, ang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang ingay. Doon lamang nagsimulang rumihistro sa kanyang isipan ang lahat. Ang bawat eksena sa simbahan ay muling naglaro sa kanyang gunita. Ang mukha ni Marco, ang pagbagsak ni Doña Loida, at ang sarili niyang tinig na pumupunit sa katahimikan ng katedral. Bigla, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado, at ang kanyang dibdib ay tila binabalot ng isang mahigpit na bakal na ayaw siyang pahingahin. Ito ang takot na matagal na niyang ikinukubli. Ang pakiramdam na ang buong mundo ay guguho sa kanyang ulunan. Naramdaman ni Maya ang pagnanais na sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Napansin ni Gabriel ang mabilis na pagtaas-baba ng balikat ni Maya at ang pagkuyom ng mga palad nito sa basang tela ng kanyang gown. Hindi siya nagpanik. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ng bahagya ang bintana ng sasakyan para pumasok ang sariwang hangin at pinatay ang radyo. Huminga ka lang, Maya. Sundan mo ang boses ko. Hinga ng malalim. Tapos dahan-dahang ilabas, narito ako. Ligtas ka na. Wala nang makakasakit sa iyo rito. Ang mahinahong utos ni Gabriel habang nananatili ang kanyang tingin sa kalsada. Ang kanyang boses ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nagwawalang sistema ni Maya. Lumipas ang ilang minuto bago unti-unting bumalik ang normal na daloy ng hangin sa mga baga ni Maya at ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang matinding pagod. Dinala siya ni Gabriel sa kanyang studio sa tabi ng dagat, isang lumang gusali na puno ng amoy ng kemikal sa pagdevelop ng litrato at lumang papel. Malayo ito sa luho ng mansyon na kanyang kinagisnan, ngunit mayroon itong dalang kakaibang init at katahimikan.
Ipinaghila siya ni Gabriel ng isang malambot na sofa at iniwan muna siya para kumuha ng tuyong tuwalya at damit. Naiwang mag-isa si Maya, nakatingin sa mga nakasabit na larawan sa dingding. Karamihan ay mga kuha ng mga tao sa kanilang pinakatotoong sandali. Lungkot, ligaya, pagod. Doon niya napagtanto na sa loob ng 5 taon, wala siyang naging larawan na kasing totoo ng mga ito. Ang buhay niya kay Marco ay isang serye ng mga edited na anggulo. Itinago ang lahat ng depekto para maging perpekto sa paningin ng iba. Bumalik si Gabriel bitbit ang isang baso ng mainit na gatas at isang makapal na kumot. Inilapag niya ang gatas sa maliit na mesa at dahan-dahang ipinatong ang kumot sa mga balikat ni Maya. Hindi siya lumapit ng sobra. Sapat lamang ang layo para hindi mailang ang babae. Ngunit sapat din para madama ang kanyang suporta. Uminom ka muna. Makakatulong yan para makatulog ka, sabi ni Gabriel bago tumalikod para asikasuhin ang kanyang mga kagamitan sa kabilang panig ng silid. Walang mga tanong tungkol sa nangyari. Walang pagpilit na magpaliwanag. Ang katahimikang ibinigay ni Gabriel ay ang pinakamalaking regalong natanggap ni Maya sa gabing iyon. Nakatulog si Maya sa sofa mula sa sobrang pagod ng emosyon, ngunit ang kanyang pahinga ay nabulabog nang magsimulang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Sa bawat pag-ilaw ng screen, ang silid ay tila nagigising sa isang masamang balita. Nang dahan-dahang imulat ni Maya ang kanyang mga mata, nakita niya ang sunod-sunod na mga notification sa kanyang social media account. Kinuha niya ang telepono at ang kanyang puso ay muling bumagsak. Ang video ng Barchmat sa simbahan ay kumakalat na ngayon na parang apoy sa tuyong damo. Milyon-milyon na ang views nito sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga komento ay bumubuhos. Ang iba ay humahanga sa kanyang tapang. Ngunit marami rin ang bumabatikos sa kanya bilang isang eskandalosang babae na walang respeto sa simbahan at sa pamilya. Nakita rin niya ang isang post mula sa isang news outlet. Cancelled wedding of the year. Bride exposes groom and best friend. Napansin ni Gabriel ang liwanag ng telepono at ang muling pamumutla ni Maya. Lumapit siya at kinuha ang telepono mula sa kamay nito nang may pag-iingat. Huwag mo nang basahin yan ngayon, Maya. Ang laban sa loob ng simbahan ay tapos na, pero ang laban sa labas, ngayon pa lang magsisimula. Tumingin si Maya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Akala ko ba, kapag lumabas na ang katotohanan, matatapos na ang sakit? Bakit parang lalong bumigat? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel habang tinitingnan niya ang dalisdis ng dagat sa labas ng bintana. Dahil ang katotohanan ay hindi gamot na agad nagpapagaling, Maya. Ito ay isang operasyon. Masakit sa simula, pero ito lang ang paraan para matanggal ang tumor na pumatay sa'yo sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng studio ay bumasag sa kanilang pag-uusap. Ang malakas na katok sa pinto ay tila isang babala na ang mundo ni Marco at ni Doña Loida ay hindi hahayaang makaalis si Maya ng ganoon kadali. Sino ang naroroon? At handa na ba si Maya na harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan na ayaw siyang pakawalan? Ang bawat pag-ilaw ng screen ng telepono ni Maya ay tila isang maliliit na saksak sa kanyang natitirang lakas. Sa loob ng madilim na studio ni Gabriel, ang mga komento sa social media ay naging isang malupit na ingay na hindi niya matakasan. Habang ang iba ay tinatawag siyang simbolo ng katapangan, mas marami ang mga salitang bumubura sa kanyang dangal. Masyadong mapanghusga, sabi ng isa. Siguro ay may pagkukulang din siya kaya naghahanap ng iba ang lalaki. Dagdag pa ng isang estranghero. Ang mga salitang ito ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang huling pag-asa. Pinaparamdam sa kanya na kahit ang pagpanig sa katotohanan ay may kalakip na parusa mula sa isang lipunang mas pinapahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa katapatan.
Kailangang harapin ang mga gamit ko, Gabriel. Hindi ko kayang manatili rito habang ang nakaraan ko ay nakakulong pa rin sa apartment na yon. Ang mahinang sabi ni Maya habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Kinaumagahan, bumalik si Maya sa apartment na 5 taon niyang itinuring na tahanan. Sa bawat pagpihit niya ng susi sa pintuan, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang amoy ng apartment, ang pamilyar na halimuyak ng Manila na paborito niya, at ang matapang na cologne ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Ang bawat sulok ng silid ay may dalang alaala. Ang sofa, kung saan sila nanonood ng pelikula. Ang hapagkainan, kung saan sila bumubuo ng mga pangarap na ngayon, ay napatunayang mga kasinungalingan lamang. Habang maingat niyang inilalagay ang kanyang mga damit sa maleta, ang katahimikan ng apartment ay biglang bumasag. Narinig niya ang marahas na pagpasok ng susi sa trangka ng pinto, na sinundan ng malakas na pagtama ng kahoy sa dingding nang bumukas ito ng padaskol. Pumasok si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang buong anyo ay bakas ng kaguluhan. Wala na ang kislap ng isang perpektong groom. Ang natira na lamang ay ang isang lalaking sugatan, ang ego at handang manakit. Masaya ka na ba, Maya? Masaya ka na bang naging katatawanan ako sa buong bansa? Ang boses ni Marco ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Sinira mo ang buhay ko. Wala kang kwentang babae. 1 taon kong tiniis ang pagiging cold mo, ang pagiging masyadong seryoso mo sa trabaho, tapos ito ang isusukli mo sa akin? Pinahiya mo kami ng pamilya ko. Huminto si Maya sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Marco at sa halip na takot, ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para sa sarili niya dahil minahal niya ang isang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Pinahiya mo ang sarili mo, Marco. Noong dinala mo si Clara sa kama nating dalawa, doon mo sinimulang sirain ang buhay mo. Ako lang ang nagtanggal ng tabing na pilit mong itinago. Lalong nagangit-ngit si Marco. Humakbang siya ng malapit. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumampi sa mukha ni Maya. You think you're so perfect? You're nothing without me. Sino ang maniniwala sa isang babaeng kasing thimic at kasing boring mo? Si Clara. Binigay niya sa akin ang lahat ng hindi mo kayang ibigay. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakayukom. Tila handang ihambalos ang lahat ng kanyang frustrasyon sa mukha ng babaeng minsan niyang tinawag na buhay. Napapikit si Maya. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Inihahanda ang sarili sa isang sakit na hindi niya akalaing mararanasan mula sa taong pinagkatiwalaan niya. Ang hangin sa silid ay tila naglaho at ang bawat segundo ng paghihintay ay naging isang walang hanggang pagdurusa. Ngunit bago pa man dumapo ang anumang hagupit, naramdaman ni Maya ang isang mabilis na paggalaw sa kanyang harapan. Ang tunog ng mga yabag na mabilis at matatag ay pumutol sa tensyon. Sa isang iglap, isang malakas na kamay ang sumunggab sa braso ni Marco. Pinipigilan ito sa gitna ng ere. Ang lakas ng pagkakahawak ay tila naging sanhi ng bahagyang pagtunog ng mga galing-galingan ni Marco. Si Gabriel, nakatayo siya sa pagitan ni Maya at ni Marco. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng granite at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakamatay na lamig. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para mapaatras ang sinumang nagnanais ng gulo. Ang proteksyong ibinigay niya ay hindi lamang para sa katawan ni Maya, kundi para sa huling piraso ng dignidad na pilit binabasag ng kanyang nakaraan. Napatingin si Marco kay Gabriel. Ang takot ay dahan-dahang humalili sa kanyang galit nang makita ang determinasyon sa mukha ng photographer. Sino ka ba? Ano ang pakialam mo rito? Ang hiyaw ni Marco, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, lalong hinigpitan nito ang pagkakahawak sa braso ni Marco.
Isang babala na walang salita ang kinakailangan. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay naging kasing talim ng isang kriz habang si Maya ay nakatayo sa likuran ni Gabriel, nanginginig, ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang tunay na kaligtasan. Ano ang gagawin ni Marco ngayong may humahadlang na sa kanyang kapangyarihan kay Maya? At hanggang kailan kayang protektahan ni Gabriel si Maya mula sa mga aninong pilit na humahatak sa kanya pabalik sa kadiliman? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng apartment ay tila naging kasing bigat ng semento habang nakatitig si Gabriel sa mga mata ni Marco. Ang lakas ng pagkakahawak ni Gabriel sa braso ng lalaki ay hindi nagbago. Nanatili itong matatag, isang babala na walang halong takot. Sa kabilang banda, ang tapang ni Marco ay dahan-dahang na naglaho, napalitan ng isang duwag na pag-aalangan nang mapagtanto niyang hindi siya mananalo sa lakas ng presensya ng taong nasa harap niya. "Bitawan mo ako! Sino ka ba sa akala mo?" Ang boses ni Marco ay pumiyok, isang malinaw na senyales ng kanyang pagkatalo. Sa isang marahas na pagbawi, hinugot niya ang kanyang braso at umatras patungo sa pinto. "Magbabayad kayo. Hindi pa tayo tapos, Maya. Pagsisihan mo ang araw na kinalaban mo ang pamilya ko." Ang marahas na pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa buong silid, na tila ba ang lahat ng dumi at puot ay sumama sa pag-alis ng lalaking iyon. Naiwang nanginginig si Maya, ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kaya ang bigat ng sariling katawan. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng isang malaking kahon. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga hikbi na kanina pa pinipigilan ay nagsimulang kumawala. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang dahan-dahang pag-upo ni Gabriel sa kanyang tabi, ngunit nanatili itong may sapat na distansya para hindi siya mailang. "Tapos na ang gulo rito, Maya. Hayaan mo akong tulungan kang tapusin ang pag-eempake," ang mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na dahan-dahang bumabalot sa nanlalamig na damdamin ni Maya. Sa loob ng sumunod na 2 oras, naging katuwang ni Maya si Gabriel sa pagliligpit ng mga labi ng kanyang 5 taong pagsasama kay Marco. Ang bawat gamit na inilalagay sa kahon ay tila isang kabanata ng kanyang buhay na tinatapos na niya. Habang abala sila, napansin ni Maya kung gaano kaingat si Gabriel sa paghawak sa kanyang mga kagamitan. Ang bawat baso, bawat libro, at bawat munting alaala ay binabalot nito ng proteksyong papel ng may matinding pasensya. Nang sumapit ang hapon, ang apartment ay wala nang natira, kundi ang mga bakanting dingding at ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Naupo silang dalawa sa sahig, sa gitna ng mga nakasalansang kahon, habang pinagsasaluhan ang isang simpleng pizza na ipinadeliver ni Gabriel. Ang tunog ng pagnguya at ang mahinang pag-agos ng hangin mula sa labas ang tanging maririnig. "Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Hindi mo naman kailangang madamay sa dumi ng buhay ko." Ang mahinang tanong ni Maya habang nakatingin sa kanyang hawak na piraso ng pagkain. Tumingin si Gabriel sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila may inaalalang isang masakit na gunita mo. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng maiwan sa gitna ng ulan nang walang masisilungan, Maya. Ilang taon na ang nakalilipas, naging biktima rin ako ng isang katrayiduran na halos pumatay sa aking pagkatao. Ang paghawak ko sa kamera. Iyon ang naging paraan ko para hanapin ang katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. At nang makita kita sa simbahan, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Isang taong lumalaban para sa kanyang huling piraso ng dangal." Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Maya. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan. Dahan-dahang inayos ni Gabriel ang isang hibla ng buhok ni Maya na humahadlang sa kanyang paningin. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa noo ni Maya ay tila isang kuryente ng pag-unawa at pag-asa.
Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikang yon, ang mga salita ay hindi na kinakailangan. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila dahan-dahang kumakalma. Nahahanap ang isang bagong ritmo sa piling ng lalaking ito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol ng tumunog ang telepono ni Maya. Isang mensahe mula sa kanyang abogado ang bumungad sa screen. Pagbukas niya ng attachment, ang kanyang mukha ay muling nawalan ng kulay. Isang legal na dokumento ang ipinadala sa kanya. Isang trathaw, toa mula sa mga abogado ni Doña Loida at Clara. Ang mga ito ay nagsampa ng kasong libel at damages laban sa kanya. Humihingi ng milyon-milyong pisong bayad pinsala dahil sa ginawa niyang vatchmat sa simbahan. Hindi lamang iyon, hinihiling din ng kampo ni Marco na bawiin ang lahat ng share ni Maya sa kanilang dating negosyo bilang pambayad sa moral damages na natamo ng kanilang pamilya. Hindi pa sila tapos, Gabriel, ang gumaralgal na sabi ni Maya habang ipinapakita ang dokumento. Gusto nila akong ubusin. Gusto nila akong iwan na walang-wala. Ang dokumentong yon, na puting-puti at tila walang buhay, ay naging simbolo ng isang bagong bagyo na mas malakas at mas mapanira kaysa sa nauna. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Maya ang mahigpit na paghawak ni Gabriel sa kanyang kamay, isang tahimik na pangako na hindi siya hahayaang malunod sa banta ng kanyang mga kaaway. Ngunit sapat ba ang suporta ni Gabriel para labanan ang kapangyarihan at koneksyon ni Doña Loida? Lalo na't ang buong bansa ay nakamasid sa bawat galaw ni Maya. Sa isang mabilis na pagpindot sa remote control, sumabog sa loob ng silid ang mukha ni Clara na punong-puno ng luha at tila pasan ng buong daigdig sa kanyang mga balikat. Nakaupo siya sa isang sikat na talk show, hawak-hawak ang isang panyo, habang ang bawat hikbi niya ay tila nakaplano para makuha ang simpatiya ng buong bansa. I was just a lonely friend seeking comfort and Marco was there for me. Ang pumiyok na boses ni Clara na umalingaw-ngaw sa telebisyon. Masyadong perfectionist si Maya. Masyadong matigas ang puso niya sa amin. Ginawa niya kaming mga tau-tauhan sa sarili niyang mundo. Sinakal niya kami sa kanyang ambisyon kaya kami nahulog sa isa't isa. Ngayon, she's using her power and her money para hiyain kami at sirain ang aming pangalan. I am a victim of cyberbullying because of her. Nanginginig ang mga daliri ni Maya habang nakatitig sa screen. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang huling piraso ng kanyang pasensya. Isang taon niyang itinuring na kapatid ang babaeng ito. Pinatira sa kanyang bahay at pinagkatiwalaan sa kanyang negosyo. Ngunit ngayon ay siya pa ang pinalalabas na kontrabida sa sarili niyang buhay. Kinaumagahan, pagdating ni Maya sa kanyang fashion boutique, ang katahimikang sumalubong sa kanya ay kasing pait ng abdo. Ang tindahan na dati ay puno ng tunog ng mga makinang tumatahi at masayang tawanan ng mga kliyente ay tila naging isang abandonadong gusali. Walang kahit isang mamimili. Ang mga manikin na nakasuot ng kanyang mga obra ay tila mga saksi sa isang krimeng hindi naman niya ginawa. Nakita niya sa labas ang ilang mga tao na may hawak na placard, mga kaibigan ni Doña Loida na nanginguna sa pag-boycott sa kanyang negosyo, nagsisigaw ng mga salitang mapanghusga. Ngunit ang pinakamasakit na tanawin ay nang makarating siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang butik. Ang malapot na pulang pintura ay dahan-dahang gumugulong pababa sa pader at sa puting signboard ng tindahan na lumilikha ng isang mapait na guhit na parang sariwang dugo. Sa gitna ng pulang mantsa, nakasulat ang salitang mapanira at walang puso. Ang marahas na paghampas ng mga bote ng pintura sa kanyang pangarap ay nag-iwan ng mga bitak sa salamin na tila basapot ng gagamba, sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagkawasak. Dahan-dahang lumuhod si Maya sa harap ng kanyang butik. Hindi pinapansin ang mga taong nakatingin at ang mga kamera ng cellphone na nakatutok sa kanya. Kinuha niya ang isang basahan
mula sa kanyang bag at sinimulang kuskusin ang pulang pintura. Ang bawat kaskas ng tela sa salamin ay tila isang paghukay sa kanyang sariling sugat. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, humahalo sa pulang pintura sa kanyang mga palad, na tila ba dugo ang mga kamay na sumasamo ng katarungan. Maya, tama na yan. Hayaan mo ang mga tauhan ang gumawa niyan. Ang mahinahong boses ni Gabriel ay muling narinig sa kanyang likuran. Lumapit ito at pilit siyang itinayo, ngunit nanatiling nakatitig si Maya sa kanyang duguang mga palad. Gabriel, lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng itinayo ko ng may dangal, dinumihan nila sa loob lamang ng isang gabi. Bakit kailangang ako ang magbayad para sa pagkakamali nila? Ang boses ni Maya ay gumaralgal, puno ng matinding pagod at kawalang pag-asa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng sunod-sunod na sasakyang huminto sa tapat ng butik ay bumasag sa katahimikan. Bumaba si Doña Loida kasama ang tatlong lalaking may malalaking pangangatawan na tila mga bantay mula sa dilim. Ang matanda ay naglakad nang may mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa semento na tila ba bawat hakbang ay isang deklarasyon ng giyera. Tingnan mo ang kinalalagyan mo ngayon, Maya. Sabi ko sa iyo, ang hiya ay hindi mo kayang bayaran ng tapang mo. Ang malamig na sabi ni Doña Loida habang nakatitig sa dugo ang mga kamay ng babae. Dahil sa iskandalong ginawa mo, bumagsak ang value ng kumpanya at ang reputasyon ng pamilya namin. Ngayon, may dalawa ka lang pagpipilian. Ibigay mo sa amin ang buong kontrol ng butik na ito bilang kabayaran o panonoorin kitang mabulok sa kulungan dahil sa mga kasong isinampa namin. Pumili ka bago pa tuluyang madurog ang lahat ng natitira sa iyo. Ang mga lalaking kasama ni Doña Loida ay humakbang ng malapit. Pinaliligiran si Maya at Gabriel sa gitna ng taniman ng mga bitak at pulang pintura. Ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga at ang bawat hininga ni Maya ay tila hiram na lamang sa mundong nais siyang lamunin ng buhay. Ano ang magiging tugon ni Maya sa harap ng ganitong uri ng kasamaan at hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa isang kalayaang tila lalong lumalayo sa bawat sandali? Ang bawat hakbang ng mga tauhan ni Doña Loida papalapit kay Maya ay tila isang marahas na pag-usog ng mga anino na handang lumamon sa kanyang natitirang pag-asa. Ngunit sa gitna ng tensyon, nanatiling matatag ang pagkung nina, Gabriel at Maya. Hindi man lang kumurap si Gabriel, ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa kanyang telepono na kanina pa pala nakabukas at nagre-record ng bawat banta ng matanda. Mula sa malayo, narinig ang papataas na tinig ng sirena ng pulis, isang tunog na nagbibigay ng babala sa mga mapangapi na ang kanilang oras ng pananakot ay tapos na. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabagal na pag-atras ng mga tauhan ni Loida nang makita ang pagdating ng dalawang sasakyan ng mga awtoridad. Doon lamang nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang mapangaping na tangiti ay napalitan ng isang mapait na pagngangalit habang mabilis siyang nag-utos sa kanyang mga bantay na lumayo. Hindi pa tayo tapos, Maya. Tandaan mo, pera at koneksyon ang nagpapatakbo sa mundong ito at wala ka yun ngayon. Ang huling hiyaw ni Doña Loida bago ito pumasok sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot papalayo. Iniwan ang taniman ng pulang pintura at ang amoy ng usok ng gulong sa hangin. Nang makaalis ang mga pulis matapos kunin ang pahayag ni Maya, hindi na hinayaan ni Gabriel na manatili pa ang babae sa harap ng kanyang nasirang butik. Dinala niya si Maya pabalik sa kanyang studio, ngunit sa pagkakataong ito, ipinasok niya ito sa pinakasagradong bahagi ng kanyang silid. Ang dark room, ang silid, ay balot ng isang malambot at madilim na pulang ilaw. Isang atmosperang tila nagbibigay ng proteksyon laban sa malupit na mundo sa laba. Ang amoy ng mga kemikal sa pagdevelop ng larawan ay humahalo sa malamig na hininga ng aircon. Dito,
Ang katahimikan ay hindi nakakabingi, kundi nakakapagbigay ng kapayapaan. Dito ko natutunan na ang bawat imahe ay kailangang dumaan sa dilim bago lumabas ang tunog ng katotohanan. Ang mahinahong bulong ni Gabriel habang inaayos ang mga tray ng likido. Gusto mo bang subukan? Dahan-dahang lumapit si Maya sa tabi ni Gabriel. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit at sa loob ng maliit na silid na yon, naramdaman ni Maya ang init ng katawan ng lalaki na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Maya at maingat na ipinatong ang kanyang palad sa kamay nito habang inilulubog nila ang isang blangkong papel sa likido. Naramdaman ni Maya ang bawat tibok ng puso ni Gabriel sa pamamagitan ng kanilang mga magkadikit na balat. Ang kanyang hininga ay naging maingat at tila sumasabay sa ritmo ng lalaki. Sa ilalim ng pulang ilaw, ang kanilang mga mukha ay magkalapit, sapat para madama ang init ng bawat hininga. Ito ay isang sandali ng kilig na hindi nangangailangan ng maraming salita. Isang tahimik na pag-uugnay ng dalawang kaluluwang parehong sugatan, ngunit sinusubukang bumangon. Tingnan mo, Maya, mula sa puting papel, lumalabas na ang mga linya. Ganyan din ang buhay mo ngayon. Ang dilim na ito ay hindi katapusan, kundi paraan para mabuo ang mas malinaw na ikaw. Ang sabi ni Gabriel habang nakatitig sa mga mata ni Maya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Ang unang tunay na ngiti pagkatapos ng mahabang panahon. Nang matapos sila, naalaala ni Maya ang maliit na kwadernong ibinigay sa kanya ng dating tauhan ni Clara. Inilabas niya ito at sa ilalim ng maliit na lampara, sinimulan nilang basahin ang bawat pahina. Ang bawat numero, bawat petsa, at bawat lagda ay tila mga saksi sa isang krimeng matagal nang itinatago. Doon nila natuklasan ang pinakamadilim na lihim ni Clara. Sa loob ng 2 taon, dahan-dahan itong nagnanakaw mula sa pondo ng butik ni Maya. Ginamit ni Clara ang pera para bayaran ang mga utang sa sugal ni Marco at para bumili ng mga ari-arian na nakapangalan lamang sa kanilang dalawa. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Maya ay ginamit pala para pondohan ang pagtataksil sa kanya. Mayroon na tayong sandata, Gabriel. Ang sabi ni Maya, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng determinasyon at hindi na ng pighati. Ang bawat sentimong kinuha nila, bawat kasinungalingang ipinakalat nila, paniningilin ko sila ng may kasamang interes. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang sa bagong tuklas na ebidensya, narinig ni Maya ang sunod-sunod na pagtunog ng mga notifications sa kanyang telepono. Isang bagong video ang ipinadala sa kanya. Isang video ni Marco na nagmamakaawa sa harap ng maraming tao. Sinasabing siya ay naghihirap at nagugutom dahil sa kalupitan ni Maya. Ang drama ng mga kontrabida ay lalong tumitindi. Ginagamit ang bawat butas para makuha ang awa ng publiko. Hanggang kailan kayang panindigan ni Maya ang kanyang plano sa gitna ng mga bagong panlilinlang ni Marco? At ang ebidensya ba sa kwaderno ay sapat na para pabagsakin ang isang pamilyang handang pumatay ng dangal para lamang sa pera? Ang bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng maliit at madilim na apartment ni Marco at Clara ay tila isang malupit na paalala ng kanilang mabilis na pagbulusok sa lupa. Wala na ang marangyang mansyon ni Doña Loida dahil sa mga kasong isinampa ng mga business partners na niloko rin nila. Pansamantalang na-freeze ang kanilang mga ari-arian. Ang amoy ng amag at ang singaw ng kanal mula sa labas ay naging pamilyar na halimuyak sa kanilang bagong buhay. Sa loob ng masikip na sala, nakaupo si Marco sa isang lumang silya. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay lubog at nangingitim. Wala na ang makinis na anyo ng isang matagumpay na negosyante. Sa kanyang tabi ay may ilang bote ng murang alak, ang tanging paraan niya para makalimutan ang katotohanang wala na siyang trabaho at wala nang tumatanggap sa kanya dahil sa kumalat na video sa simbahan. Kasalanan mo itong lahat, Clara.
Ang bulyaw ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng pait. Kung hindi mo ako hinimok na nakawin ang pondo ni Maya, sana ay may pera pa tayo ngayon. Sana ay hindi tayo naghihirap sa butas na ito. Si Clara, na nakaupo sa sahig habang sinusubukang ayusin ang isang sirang bentilador, ay tumingala ng may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang suot na damit ay luma at may bahagyang punit sa balikat. Isang lumang blusa na ibinigay sa kanya ni Maya taon na ang nakalilipas. Ako pa? Ako pa ang may kasalanan. Sino ang nagsugal ng milyon-milyon? Sino ang umasa sa akin na kumuha ng pera sa butik? Dahil masyado kang tamad magtrabaho? Mahiya ka naman, Marco. Ang marahas na pagbukas ng pinto ng banyo ay nagpahinto sa kanilang sigawan. Lumabas si Doña Loida na kahit sa gitna ng kahirapan ay pilit pa ring nag-aayos. Bagaman ang kanyang mga alahas ay pawang mga imitasyon na lamang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi habang nakatitig kay Clara. Tumigil kayo, at ikaw babae. Ang turo ng matanda kay Clara, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Ikaw ang ahas na pumasok sa buhay namin. Kung hindi dahil sa'yo, baka napigilan ko pa si Maya. Ngayon, maghanap ka ng paraan para makakuha ng pera. Maglaba ka, maglinis ka ng bahay ng iba. Gawin mo ang lahat para mapanatili ang dangal ng anak ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang pagkakamali. Pinagpalit niya ang isang tapat na kaibigang tulad ni Maya para sa isang pamilyang ituturing lang siyang katulong kapag wala na siyang pakinabang. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang liwanag ng umaga ay malugod na tinatanggap ni Maya sa kanyang bagong opisina. Ang bawat tunog ng pag-andar ng mga computer at ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ng kanyang mga tauhan sa keyboard ay tila isang masayang musika ng pagbangon. Sa tulong ni Gabriel at ng isang misteryosong investor na si Don Alejandro, muling nabuhay ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng internet. Ang kanyang mga obra ay mas dinadagsa ngayon ng mga order dahil sa kanyang kwento ng katatagan. Nakatayo si Maya sa harap ng bintana, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Ang kanyang balat ay tila nagliliwanag at ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang matatag na kapayapaan. You look radiant today, Maya. Ang boses ni Gabriel na puno ng paghanga. Habang papasok sa silid, bit-bit ang ilang mga bagong kuha ng litrato para sa kanyang koleksyon. Salamat, Gabriel. Ngayon ko lang napagtanto na ang tagumpay ay mas matamis kapag alam mong wala kang tinapakang tao para makuha ito. Ang sagot ni Maya nang may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang katahimikan ng gabi ni Maya ay muling nabulabog nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa security ng kanyang subdivision. Mayroon daw isang babaeng ayaw umalis sa tapat ng kanyang gate sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Nang silungin ni Maya ang ulan bitbit ang kanyang payong, tumambad sa kanya ang isang anyong hindi niya agad nakilala. Si Clara, basang-basa, nanginginig sa ginaw at may malaking pasa sa kanyang pisngi na tila galing sa isang malakas na sampal. Sa isang iglap, bumagsak ang mga tuhod ni Clara sa putikang semento. Maya, patawarin mo ako. Wala na akong matakbuhan. Binubugbog ako ni Marco. Itinataboy ako ni Doña Loida. Ang hikbi ni Clara na halos malunod sa tunog ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maya. Sumasamo ng isang pagkakataong hindi niya alam kung karapat-dapat pa niyang makuha. Tumingin si Maya sa kanyang dating kaibigan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi ng kanilang nakaraan. Ngunit sapat ba ang mga luha ni Clara para burahin ang sugat na iniwan nito sa puso ni Maya? Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang marahas na musika na sumasaliw sa bawat hikbi ni Clara habang nakasubsob ito sa putikang semento sa tapat ng gate ni Maya. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kalsada
ay lumilikha ng isang malapot na amoy ng basang lupa. Isang amoy na tila nanunuya sa kalunos-lunos na kalagayan ng babaeng dati ay punong-puno ng kayabangan. Nakatingin si Maya mula sa ilalim ng kanyang itim na payong. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng dati niyang lambot. Maya, please! Kahit ngayon lang, alalahanin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Noong wala akong makain, pinakain mo ako. Noong walang tumatanggap sa akin, tinulungan mo ako. Huwag mo naman akong hayaang mabulok sa kulungan. Bawiin mo na ang kaso tungkol sa pondo ng butik. Ang pagsusumamo ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at sa takot. Ginamit ni Clara ang huling baraha na alam niyang tatalab kay Maya, ang utang na loob. Ang konsepto ng pasasalamat na 5 taon nilang ginamit para abusuhin ang kabaitan ng babaeng nasa harap niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salita ni Clara ay tila mga tuyong dahon na walang saysay sa pandinig ni Maya. Ang utang na loob, Clara, ay hindi lisensya para sirain mo ang buhay ko. Ang mahinahon, ngunit madiing sagot ni Maya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, puso, tiwala, at pati na ang kinabukasan ko. Pero sa bawat pagkakataong binubuksan ko ang pinto ng aking tahanan para sa iyo, ang tanging ginagawa mo ay maghanap ng paraan kung paano mo ako nanakawan ng dangal. Ibinigay ko sa iyo ang lahat dahil itinuring kitang kapatid, ngunit ang isinukli mo ay ang pagtataksil na pumatay sa aking pagkatao. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatigil sa paghinga ni Clara. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang mukha, tinitingnan ng babaeng nasa kanyang paanan. Wala siyang nararamdamang galit, kundi isang malalim at tuyot na kawalan. Ang pag-ibig at tiwalang dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo ay naging isang malamig na yelo na hindi na muling matutunaw. Ang utang na loob ay hindi isang lisensya para sirain ako, Clara. Wala ka nang makukuha sa akin ngayon. Kahit na isang butil ng awa ay wala na akong maibibigay sa iyo. Ang dugtong ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay may bigat na kasing tindi ng bakal. Nang maramdaman ni Clara na hindi natatalab ang kanyang pag-iyak, ang anyo ng isang biktima ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagliyab sa matinding puot. Dahan-dahan siyang tumayo, pinapahid ang putik sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging kasing talim ng isang ahas na handang manuklaw. Akala mo ba ay napakalinis mo, Maya? Ang bulyaw ni Clara. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng ulan. Kung hindi mo ako tutulungan, sisiguraduhin kong babagsak ka kasama ko. Sasabihin ko sa lahat na kayo ni Gabriel ay matagal nang magkasabwat. Na niloloko mo rin si Marco, kaya ka naging handa sa varchmat na yon. Gagawa ako ng kwento na magpapadumi sa pangalan mo hanggang sa wala nang tumanggap sa mga gawa mong damit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Hindi siya natinag. Sa loob ng ilang buwan ng paghihirap, natutunan na niyang hindi lahat ng tahol ay may kagat. Gawin mo ang gusto mo, Clara. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay hindi na kailangang sumigaw para paniwalaan. Ang bawat ebidensya ng pagnanakaw mo ay nasa kamay na ng batas. Sa isang mabilis at matatag na pagkilos, tinalikuran ni Maya ang babaeng dati niyang itinuring na matalik na kaibigan. Dahan-dahan niyang isinara ang naglalakihang bakal na gate ng kanyang tahanan. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa isa't isa ay tila isang pinal na hatol na naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Hindi man lang lumingon si Maya nang marinig niya ang mga sigaw at pagmumura ni Clara mula sa labas. Ang mga kamay nito ay marahas na humahampas sa bakal na gate na tila ba isang desperadong bilanggo. Pumasok si Maya sa loob ng kanyang bahay, iniwan ang basa niyang payong sa gilid. Ang init ng loob ng tahanan ay sumalubong sa kanya.
Isang init na hindi na nakadepende sa ibang tao. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina at nagsimulang magpakulo ng tubig para sa kanyang tsa. Ang bawat galaw niya ay tumpak at kalmado. Habang hinihintay ang pag-init ng tubig, pinanood niya ang mga butil ng ulan na gumugulong sa salamin ng bintana. Malaya na siya. Ang bawat hiyaw ni Clara sa labas ay dahan-dahang nalulunod sa tunog ng ulan hanggang sa wala na siyang marinig kundi ang katahimikan ng kanyang sariling kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang audio file ang ipinadala ni Gabriel. Pagbukas niya rito, narinig niya ang malinaw na pag-uusap nila ni Clara kanina sa tapat ng gate. Ang bawat banta, ang bawat pag-amin ng kataksilan, at ang tangka nitong pag-extort sa kanya. Hindi pala siya iniwan ni Gabriel. Mula sa dilim, lihim na kinuha nito ang lahat ng ebidensyang kailangan para tuluyang ibaon ang kaso laban kay Clara. Attorney, ituloy na natin ang lahat. Ang mahinang bulong ni Maya sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag ng buwan na dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga ulap. Sapat na ba ang audio recording na ito para tapusin ang laban sa korte bukas? O mayroon pang huling alas, si Doña Loida na gagamitin para baligtarin ang lahat ng ebidensya sa harap ng hukom? Ang bukas ay hindi lamang simula ng hustisya, kundi ang huling paghuhukom para sa isang pamilyang handang pumatay ng dangal para sa kanilang sariling kaligtasan. Ang loob ng silid ng hukuman ay tila isang malaking refrigerator sa lamig, hindi lamang dahil sa lakas ng aircon, kundi dahil sa tensyong namamayani sa pagitan ng mga taong naroroon. Ang amoy ng lumang papel, ang bahagyang singaw ng floor wax, at ang mahinang ugong ng mga electric fan sa kisame ay lumilikha ng isang atmosperang puno ng seryosong paghuhukom. Nakaupo si Maya sa unahan, ang kanyang likod ay matuwid, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapatong sa kanyang kandungan. Sa kabila ng silid, nakita niya si Clara na nakasuot ng puting blusa, pilit na nagmumukhang inosente sa harap ng hukom, habang sa tabi nito ay ang abogadong kilala sa pagiging madulas at tuso. Ang aking kliyente ay biktima lamang ng isang selosang babae na gustong manira ng buhay dahil sa naudlot na kasal, ang mariing simula ng abogado ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na tunog ng bakal na kumakaskas sa sahig. Wala silang direktang ebidensya na si Clara ang kumuha ng pondo. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng kampo ni Ma'am Maya para makuha ang atensyon ng publiko. Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang tahimik. Naalala niya ang bawat gabing puyat siya sa paggawa ng mga disenyo, ang bawat sentimong pinaghirapan niya na ngayon ay tinatawag lamang na gawa-gawa ng mga taong nagnakaw nito. Tumingin siya kay Gabriel na nakaupo sa hanay ng mga tagapakinig. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ni Gabriel, isang senyales na ang katotohanan ay hindi na magtatagal sa dilim. Tumayo si Attorney Santos, ang abogado ni Maya. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa gitna ay tila isang deklarasyon ng giyera. Your Honor, nais naming ipakita ang isang pisikal na ebidensya na hindi kayang pabulaanan ng anumang salita. Inilabas niya ang maliit na kwadernong nakuha ni Maya, ang listahan ng mga nakaw na pondo na may lagda mismo ni Clara at ang mga petsa ng transaksyon na tugma sa mga nawawalang pera sa bangko. Nakita ni Maya ang biglang pagbabago sa mukha ni Clara. Ang kanyang maputlang pisngi ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng lamesa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Hindi lamang po iyon, Your Honor, ang dagdag ni Attorney Santos. Nais din naming ipakita ang isang audio recording na nakuha kagabi lamang. Dito ay malinaw na maririnig ang pagtatangka ng nasasakdal na i-extort ang aking kliyente. Kalakip ang kanyang pag-amin sa mga nagawang krimen. Nang patugtugin ng recording, ang boses ni Clara na puno ng puot at pagbabanta
ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat salita ng pag-amin, ang bawat hiyaw ng pananakot ay tila mga saksak sa sarili niyang depensa. Ang mga bisita sa loob ng korte ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi para sa babaeng nagkunwaring biktima. Biglang tumayo si Doña Loida mula sa kanyang upuan sa likuran. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Kasinungalingan yan. Niluto niyo ang ebidensyang yan. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa pamilya namin. Ang kanyang pagsigaw ay tila isang marahas na pag-atake sa katahimikan ng hukuman. Ang tunog ng malakas na paghampas ng kahoy sa lamesa ng hukom ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Order in the court! Doña Loida, maupo kayo o ipapa-escort ko kayo palabas dahil sa contempt. Ang madiing babala ng hukom, doon na tuluyang gumuho ang lahat. Ang hukom, matapos suriin ang mga ebidensya, ay naglabas ng desisyon para sa agarang pag-aresto kay Clara para sa kasong qualified theft at grave coercion. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay lumapit kay Clara at dahan-dahang itinigas ang kanyang mga kamay para pusasan. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga galing-galingan ni Clara ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang panahon ng kanyang panlilinlang. Maya, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ito. Ang hiyaw ni Clara habang hinihila siya palabas, ngunit hindi man lang kumurap si Maya. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa mga huwad na luha. Lumingon si Maya sa gawin ni Marco na kanina pa nakayuko sa isang sulok. Nang makita nitong palapit na rin ang mga pulis sa kanya para sa investigasyon bilang kasabwat, tumayo ito at mabilis na tumakbo patungo sa likurang pinto ng korte. Isang duwag na pagtakas na nag-iwan sa kanyang sariling ina na mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Si Doña Loida naman ay pilit na nagpupumiglas habang inaakay din ng mga awtoridad dahil sa mga kaso ng complicity at pagtatago ng krimen. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga pabigat sa kanyang katawan habang kinakaladkad siya papalayo sa harap ng maraming kamera ng media na naghihintay sa labas. Nang matapos ang lahat, naiwan si Maya sa gitna ng bakanteng silid ng hukuman. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng tagumpay. Lumapit si Gabriel sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Walang salita, ngunit ang init ng kamay na yon ay sapat na para sabihing tapos na ang laban. Quits na tayo, Doña Loida. Ang mahinang bulong ni Maya sa hangin habang tinitingnan ang naiwang scarf ng matanda sa upuan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Maya. Ang pakiramdam ng isang malaking tinik na sa wakas ay nabunot sa kanyang puso. Lalabas na sana sila ng korte nang biglang may tumawag sa pangalan ni Maya. Si Don Alejandro, ang misteryosong investor, ay nakatayo sa may pinto. May hawak na isang sobrang itim. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin na higit pa sa kinalabasan ng kasong ito. Ano ang laman ng sobrang iyon at bakit tila mas lalong naging seryoso ang kanyang mukha ngayong nakuha na ni Maya ang kanyang katarungan? Ang bawat hakbang papalabas ng gusali ng korte ay tila pagbaba ng isang napakabigat na sako ng buhangin mula sa mga balikat ni Maya. Ang malamig na simoy ng hangin pagkatapos ng ulan ay humahalik sa kanyang pisngi, nagdadala ng amoy ng basang aspalto at kalayaan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang itim na sobrang ibinigay ni Don Alejandro. Nang dahan-dahan niya itong buksan sa ilalim ng malambot na liwanag ng hapon, ang mahinang kaluskos ng papel ay tila isang bulong ng katotohanan. Sa loob ay may mga litrato at dokumento, mga patunay na bago pa man malaman ni Maya ang pagtataksil, naghahanda na si Marco na iwan siya sa oras na makuha nito ang huling sentimo sa kanyang pangalan. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang pinal na pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya patungo sa kalsada, isang anyo ang humarang sa kanyang daan.
Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, nakatayo si Marco. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang kanyang barong ay lukot-lukot, may mantsa ng putik sa laylayan, at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding puyat at pagkatalo. Ang tunog ng kanyang mabilis at gumaralgal na paghinga ay maririnig sa katahimikan ng paligid. Nang makita niya si Maya, mabilis siyang lumapit at biglang lumuhod sa harap nito. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang mga daliri ng babae. Maya, please! Pakinggan mo ako. I was manipulated. Si Clara. Siya ang may gusto ng lahat ng pagnanakaw na yon. Siya ang umakit sa akin. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon dahil sa sobrang pressure sa business. Mahal kita, Maya. 5 years. Isipin mo ang 5 years nating pagsasama. Hindi mo ba kayang itapon ang lahat ng iyon dahil lang sa isang pagkakamali? Ang boses ni Marco ay tila isang nanginginig na hiyaw ng isang desperadong bilanggo. Puno ng mga pangakong alam ni Maya na kasing babaw lamang ng tubig sa kanal. Tiningnan ni Maya ang lalaking nasa kanyang paanan. Sa loob ng 5 taon, ang mukhang ito ang tanging dahilan ng kanyang pagbangon sa umaga. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga luha ni Marco na humahalo sa dumi sa kanyang pisngi, wala siyang naramdamang galit. Wala ring puot. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at tuyot na kawalan. Isang pakiramdam na ang taong ito ay naging isang estranghero na lamang na may pamilyar na mukha. Ang bawat hikbi ni Marco ay tila isang ingay na hindi na kayang abutin ang kanyang puso. Ang 5 taon na sinasabi mo, Marco, ay naging 5 taon ng aking pagkabulag. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ginhawang ibinigay ko sa iyo. Minahal mo ang kapangyarihang nakuha mo gamit ang pangalan ko. Ang mahinahong sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay matatag. Walang panginginig. Kasing linaw ng kristal. Hindi na kita kilala, Marco. At sa tingin ko, hindi rin kita tunay na nakilala noon. At salamat sa Diyos, dahil sa pagkakataong ito, hindi na kita kailangan. Dahan-dahang binawi ni Maya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Ang bawat daliri niya ay tila kumakawala sa isang madilim na anino. Nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan sa kanyang bulsa, ang susi ng kanilang dating apartment. Kinuha niya ito, tiningnan ng huling beses ang ukit ng bakal, at nang dumaan sila sa isang basurahan sa gilid ng kalsada, dahan-dahan niya itong binitawan. Ang mahinang tunog ng pagbagsak ng bakal sa ilalim ng basurahan ay tila isang pinal na tuldok sa kanilang kwento. Maya, huwag kang umalis. Paano na ako? Wala na akong pera. Wala na akong matuluyanan. Isipin mo si Mama. Ang hiyaw ni Marco habang pilit na humahabol ng gapang, ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga basyong bala na wala ng silbi. Hindi lumingon si Maya. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kaisipan ng kanyang bagong simula. Sa malayo, nakita niya ang sasakyan ni Gabriel na nakaparada, malapit sa kanto. Nakasandal si Gabriel sa pinto ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang init ng ngiti ni Gabriel sa gitna ng malamig na hapon ay tila isang pangako ng isang bukas na wala ng kasinungalingan. Nang makarating si Maya sa tapat ni Gabriel, hindi sila nagpalitan ng maraming salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa at paggalang. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang pinto para sa kanya at bago pumasok si Maya, tiningnan niya ang langit na dahan-dahang naglalabas ng mga bituin. Pagkatapos ng bagyo, sumakay siya sa sasakyan at habang dahan-dahan silang lumalayo sa gusali ng korte at sa lalaking naiwang nakasubsob sa kalsada, naramdaman ni Maya ang mahigpit at mainit na pagpisil ni Gabriel sa kanyang kamay. Saan tayo susunod, Maya? Ang mahinahong tanong ni Gabriel habang ang sasakyan ay bumabaybay sa maliwanag na kalsada ng lungsod. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, isang hininga ng tunay na kalayaan.
Ang katanungan ni Gabriel ay hindi lamang tungkol sa direksyon ng kanilang biyahe, kundi tungkol sa direksyon ng kanyang puso na sa wakas ay natututo ng muling tumibok para sa kanyang sarili. Ngunit sapat na ba ang katahimikang ito para burahin ang lahat ng sugat o mayroon pa ring mga anino ng nakaraan na susubok sa kanyang bagong nahanap na kaligayahan? Lumipas ang ilang buwan, ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila dahan-dahang naglalatag ng isang panibagong alpombra ng katahimikan sa buhay ni Maya. Wala na ang mabibigat na yabag ng paniningil at ang nakakasakal na usok ng galit. Ngayon, ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa amoy ng bagong timplang kape at ang malambot na sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang bagong opisina. Ang kanyang dating maliit na butik ay naging isang malawak na tahanan ng sining at moda sa tulong ng tiwalang ibinigay ni Don Alejandro at ang kanyang sariling pagsusumikap na muling itayo ang kanyang pangalan mula sa abo ng nakaraan. Ang bawat tunog ng makinang panahi sa kabilang silid ay tila isang masayang ritmo ng pusong muling natututong umawit. Nakatayo si Maya sa harap ng isang mannequin. Maingat na inaayos ang tahi ng isang telang sutla na kasing kulay ng dapit hapon. Ang kanyang anyo ay bakas ng isang kakaibang liwanag. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang mapayapang determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nabubuhay para sa palakpak ng iba. Siya na ang reyna ng sarili niyang mundo. Sa isang sulok ng gusali, naghanda si Maya ng isang maliit na bahagi para sa isang espesyal na okasyon. Ito ang araw ng unang solo photo exhibit ni Gabriel. Ang mga dingding ay napuno ng mga itim at puting larawan na kumukuha sa kaluluwa ng bawat paksang nakuhanan ng lens. Ngunit sa gitna ng silid, may isang larawang laging dinadayo ng mga bisita. Isang larawan ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng ulan. May hawak na payong at kahit na may luha sa mga mata, ay bakas ang isang hindi matitinag na dangal. Iyon ang larawan ni Maya sa araw ng kanyang paglaya. Nang matapos ang exhibit at dahan-dahang nawala ang mga bisita, naiwan ang dalawa sa loob ng tahimik na studio. Inaya ni Gabriel si Maya sa loob ng kanilang paboritong lugar, ang dark room. Sa ilalim ng malambot at misteryosong pulang ilaw, ang mundo sa labas ay tila tuluyang naglaho. Ang bawat hininga nila ay maririnig sa katahimikan, isang maindayog na tunog na sumasabay sa dahan-dahang pag-agos ng chemical sa mga tray. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng pulang liwanag. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maya. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pamilyar na tahanan na hinding-hindi na niya iiwan. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ang matatag at tapat na tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, walang mga salita ng pangako ang kinakailangan. Ang bawat haplos at bawat titig ay sapat na para sabihing ang kanilang pag-ibig ay hindi na nakabase sa pangangailangan, kundi sa isang wagas na pagrespeto. Ikaw ang pinakamagandang larawan na nakuha ko, Maya. At ikaw ang nag-iisang larawan na gusto kong titigan sa natitira pang mga umaga ng buhay ko, ang mahinahong bulong ni Gabriel. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa noo ni Maya bago niya dahan-dahang iniyuko ang kanyang ulo para sa isang nanginginig ngunit matamis na halik. Isang halik na tila nagsusara sa bawat sugat ng kahapon at nagbubukas ng isang pintuan para sa isang bukas na puno ng pag-asa. Nang muling lumabas si Maya sa balkonahe ng studio, kinuha niya ang isang maliit na piraso ng papel. Sa loob nito, isinulat niya ang isang liham para sa kanyang dating sarili. Ang babaeng naging biktima, ang babaeng naging marupok, at ang babaeng dumanas ng matinding dilim. Salamat dahil hindi ka sumuko, ang tanging nakasulat doon. Binitawan niya ang papel sa hangin at pinanood ang dahan-dahang paglipad nito papalayo hanggang sa maglaho ito sa gitna ng mga bituin. Ang bawat kislap ng mga bituin sa langit ay tila mga mata ng kanyang mga ninuno na nakangiti sa kanya.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog si Maya nang may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang regalo. Ang sining ng kanyang paghilom ay tapos na at ang kanyang buhay ay isa ng obra maestra na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong bagyo. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang itinatala ang bawat paghilom ng mga sugat na dati ay akala ni Maya ay habang buhay ng magdurugo. Ang mga panahon ay nagbago. Mula sa malalakas na bagyo patungo sa malalambot na amoy ng mga bulaklak sa tag-init at kasabay nito ang ganap na pagbabago ng panahon sa loob ng puso ni Maya. Ang dating bakas ng pighati ay napalitan na ng isang matatag at maliwanag na kapayapaan na hindi na kayang gambalain ng kahit anong ingay ng nakaraan. Isang hapon, habang naglalakad si Maya sa isang abalang kalsada para sa isang business meeting, hindi sinasadyang napadaan siya sa isang maliit at eksa-peksi na kainan sa tabi ng kalsada. Doon, sa gitna ng init ng hapon at usok ng mga sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Si Marco. Nakasuot ito ng isang lumang uniforme ng boy band. Pawis na pawis at bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at pangungulila. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod. Tila pasan ang bigat ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Nang aksidenteng magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Maya ang isang matinding hiya at pagsusumamo sa mga mata ni Marco na tila ba hihinto ang mundo para sa isang pagkakataong humingi ng tawad. Tumingin si Maya sa kanya ng ilang segundo. Sa loob ng kanyang puso, hinanap niya ang galit, ang pait, o kahit ang munting kagalakan sa nakikitang paghihirap ng lalaki, ang tinatawag na karma. Ngunit wala siyang nahanap. Ang tanging naroon ay isang malalim at payapang katahimikan. Doon niya napagtanto na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang maging maayos ang lahat sa pagitan nila. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa galit na nakagapos sa kanyang sariling kaluluwa. Pinatawad na niya si Marco, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Maya sa isang isipang walang kaaway. Isang tipid na pagtango ang ibinigay niya bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na lumingon muli. Iniwan ang anino ni Marco sa gitna ng usok ng kalsada. Pag-uwi niya sa kanyang bagong tahanan, ang bawat sulok ay binabalot ng malambot na liwanag ng dapit hapon. Ang amoy ng sariwang damo at ang mahinang himig ng hangin sa mga puno ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Gabriel sa hardin. Dahan-dahang dinidiligan ang mga tanim na rosas. Ang bawat galaw ni Gabriel ay puno ng ingat at pagmamahal. Isang salamin ng kung paano nito inalagaan ang puso ni Maya sa loob ng isang taon. Lumapit si Maya at dahan-dahang ipinuwesto ang kanyang sarili sa tabi ng lalaki. Nararamdaman ang matatag na presensya nito na naging kanyang kanlungan sa gitna ng unos. Tapos na ang lahat, Gabriel. Sa wakas, malaya na ako. Ang mahinang bulong ni Maya habang nakatingin sa papalubog na araw na nagpapakulay ng ginto sa kalangitan. Hinubad ni Gabriel ang kanyang guwantes at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maya. Pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang mahigpit at tapat na pagkakahawak. Hindi ka lang malaya, Maya. Ikaw ay buo na muli. At sa bawat bukas na darating, hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, nakuha ni Maya ang pinakamahalagang aral na nais niyang ibahagi sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang pag-ibig sa kanyang tunay na anyo ay hindi kailanman dapat maging rason para isakripisyo ang sariling dangal. Ang utang na loob na pinakamahalaga sa lahat ay ang utang natin sa ating sariling kaluluwa. Ang obligasyong protektahan ang ating halaga at panatilihing buhay ang ating sariling liwanag sa kabila ng kadiliman ng iba. Ang paghilom ay hindi isang destinasyon, kundi isang araw-araw na desisyon na piliin ang sarili, piliin ang katotohanan, at piliin ang isang pag-ibig na marunong rumespeto. Habang naglalakad silang dalawa ni Gabriel sa dalampasigan,
Ang tunog ng bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang palakpak ng kalikasan para sa isang buhay na matagumpay na naipanalo. Ang mga pilat ng nakaraan ay mananatili, ngunit hindi na bilang tanda ng sakit, kundi bilang mga medalya ng isang mandirigmang natutong bumangon, magmahal muli, at higit sa lahat, ang magpatawad para sa sariling kapayapaan. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang kwento ni Maya ay nagtatapos hindi sa isang marangyang kasal, kundi sa isang tahimik at wagas na kaligayahan. Isang kaligayahang hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman.